Hello, everyone. This is your instructor, Mr. Trip Anthony A. Ramos, and for this session, we will be talking about the global economy. So, for our learning objectives for this session, after this session, you must be able first to define the economic globalization. Second, you must be able to identify and explain the factors that facilitate economic globalization. Third, characterize the modern world system. Fourth, recognize the advantages and disadvantages of economic integration. And of course, you must be able to formulate a personal stance about global economic integration. So we will be beginning this session with the concept that we are about to talk about. So of course, if we're talking about global economy, syempre, no, yung economic globalization is one of the concepts that will be tackled. So first, let's define what is an economic globalization. So according to Joshi in 2009, economic globalization is the economic mixing and interdependence of economies across the world through an escalation of cross-cultural movement of goods, services, technologies, and wealth. And that's the reason kung bakit mapapansin natin yung sa ating bahay, sa ating mga pinupuntahang mga lugar, mapapansin natin na yung mga bagay na nandoon, see for example, yung sa eskwelahan, yung inyong laptop, ang inyong cellphone, ball pens, even yung notebooks, mapapansin ninyo that they are coming from different parts of the world. No? So maaring ito ay matatagpuan or nagawa sa China, maaaring tagpuan sa Japan, or maaaring nagmula sa United States of America. It's simply because we are under with what we call as the economic globalization. So again, that's a cross-cultural movements of different things that includes goods, services na meron po tayo. No? And of course, since they are being transferred from one place into another, this kind of things, these goods, these services, these technologies, and even wealth, they are being termed as the world's money simply because these goods, syempre, no, yung mga produkto na meron tayo, meron silang katumbas na halaga. And that is economic globalization. Okay? So if we are actually to pursue economic globalization, what we want to do is, of course, have an internationalization of our products and our services. So what are the pros of going global? So the pros or the positive effects of going global are the following. Of course, it will have a global reputation. So there are a lot of companies, most especially yung mga multinational companies na kung saan yung sa fast food, no? Say for example, yung McDonald's and even yung Burger King, mapapansin niyo that they have the global reputation na masarap talaga siya. Regardless kung nasang bansa ka, pag sinabi niyo agad ng McDonald's, no? Since it has been internationalized, alam natin na mayroon itong reputation na masarap talaga yung kanilang mga pagkain. Of course, it will be one of the advantages of going global. Second, of course, all of our investors, most especially mga may-ari ng kumpanya, ang gusto nilang mangyari ay magkaroon ng less na binabayaran pero mas malaki ang kanilang kita. That's the reason kung bakit some of the advantages of going global is the cheaper labor cost, cheaper operating cost, and of course, the cheaper supply cost. No? So mapapansin natin dito that if we're planning to go global, mapapansin niyo na yung operating cost and other costs which is related doon sa ating doon sa ating negosyo ay mas mababa compared po kapag ito ay naka-destino sa isa lamang na lugar. And of course, if you will be investing sa ibang bansa or ibang lugar, it will cost local employment for the nationals doon sa bansang iyon. So, syempre, kung ikaw ay magtatayo halimbawa ng isang fast food chain, sino ba ang iyong i-hire? Of course, yung mga tao doon sa lugar na yon. Example, din sa Pilipinas, yung McDonald's, yung mga empleyado, syempre, ng McDonald's Philippines are Filipinos. And that is one good example and proof kung bakit masabi natin that there will be local employment as you go global. Of course, there will be a lot of global partnerships and opportunities. Since we are going global, syempre mapapansin natin that all of those companies which intends na magbenta sa iba't ibang mga bansa ay maaaring makipag-partner sa iba pang mga kumpanya. Example nga nito ay halimbawa yung Jollibee, hindi ba? So yung Jollibee, kung ito ay bibili syempre ng kanilang French fries, mapapansin mo na ang kanilang dip na ketchup is one of the companies as well, which is Del Monte. So it will create much opportunities for companies sa iba't ibang mga lugar na mag-partners.
And of course, if you will be establishing a business hindi lamang sa isang lugar kundi sa maraming lugar, it will create backup income streams. In terms of jobs and pricing, the proponents or yung mga tagapagtaguyod ng expansion ng economic globalization will tell you that it will create jobs and of course, it will lower the prices of the goods so that sabi nga nila, no, if you will go with economic globalization, mas marami kang pagpipilian. At dahil nga mas marami pagpipilian, mas mapapababa yung ating prices. Of course, syempre, kagaya ng binanggit natin kanina, if there will be an investment coming from external people, no, galing sa mga iba't ibang mga bansa, it will create jobs for the nationals. Okay? Of course, in terms of political impact naman, on the other hand, sabi dyan, that speaking rather ethnocentrically, many in the West argue that economic globalization will encourage the growth of democracy as impoverished nations, especially those under dictatorships, begin to interact with the freer West. Of course, if you are dealing with globalization, ano bang gusto natin? Di ba? Siyempre magkaroon kayo or magkaroon tayo ng mga produkto na galing sa iba't ibang bansa at magkaroon ng malayang kalakalan. And with that, it will encourage the growth of democracy in a sense na mabibigyan pagkakataon yung mga tao na mamili kung ano ba ang gusto nilang produkto or serbisyo na i-take. So that is the political impact, of course, of economic globalization according to the proponents. If we have the advantages, we also have the disadvantages. So the following are the disadvantages as mentioned by the opponents of economic globalization. Siyempre, no, una dyan ay yung political issues. Kung ikaw ay mag-invest sa isang bansa and ito ay apektado ng political issues such as nagkakagulo halimbawa ang sistema ng gobyerno dahil sa nagtataggi sa mga partido, siyempre maapektuhan ang iyong negosyo. Yung crime rate and war in some countries na kung saan magulo, of course, hindi mapaprioritize ang iyong negosyo doon. Mas gugustuhin mo ba na mag-invest sa mga bansa na merong gulo? Siyempre, kung sakali nakapag-invest ka sa isang bansa without seeing the possibility of merong mataas na crime rate at saka gera, magkakaroon tayo ng problema dyan. Of course, cultural differences will also be a factor. Bakit? Halimbawa, kung ikaw ay nanggaling sa bansa na na liberal, in a sense na pwede mong gawin or ibenta ang mga gusto mo at ikaw ay nataon sa mas conservative na mga bansa, sa tingin mo, kikita ba ang iyong negosyo o serbisyo? Most likely hindi. And of course, hindi mo gugustuhin na magkaroon ng financial instability sa bansang iyong pag-iinvestan. Kasi otherwise, of course, kasama ang iyong negosyo sa babagsak kung sakali mang mangyari yun. So, one of the reasons kung bakit mayroong mga taong uma-against sa economic globalization is what we call as the capital flight. So, according to Hermes et al. No 2003, opponents argued that economic globalization has caused capital flight. So, what is capital flight? So, capital flight, everyone, is the large-scale departure of companies, assets, and wealth from a country due to economic instability or the opportunity for cheaper production. Ito rin yung reason kung bakit, kung mapapansin din ninyo, no? Kung kayo ang tatanungin, I'm quite sure that most of you, no, na mga nag-aaral as of the moment, will tell me na mas gusto kong mangibang bansa. Bakit? Kasi yan yung sinabi sa atin ng economic globalization kung tutuusin. And that the opponents of economic globalization is pointing this one out as well. No, na kapag meron kalimbawang kung meron ka economic globalization, mapapansin ninyo na hindi napapakinabangan ng isang bansa ang kanilang mga tao. Bakit? Mas gusto kasi nilang umalis sa mga bansa na may hirap or mas mababang sahod para makakuha ng mas mataas na sahod. No? So sabi rin dyan, if truth be told, economic globalization has indeed allowed for social injustices such as poor working conditions, wages that are scandalously low, and even the exploitation of children in the form of forced labor. Kaya nga, di ba kagaya ng binabanggit ko kanina, instead na manirahan or magstay ang mga tao rito sa Pilipinas, kagaya ninyo, mas gugustuhin nyo syempre na magkaroon ng mas mataas na sahod, and that's the reason kung bakit gusto nyo umalis ng bansa. And with that being said, yung social injustices na binabanggit natin ay nangyayari. Bakit nga ba kayo aalis? Hindi ko rin naman kayo masisisi. It's because of the poor working condition at hindi pare-pareho yung ating nararanasan sa mga bansa. Dito sa Pilipinas, halimbawa na lamang, lalong-lalo yung mga nagtatrabaho sa fast food chains. No? So kung tutuusin, ang kanilang sahod ay nasa minimum. No? Kahit na nagtatrabaho sila ng 8 hours or kahit mga 9 hours sa isang araw.
Pero kung i-compare mo halimbawa sa mga nagtatrabaho sa fast food sa ibang bansa, no, maliit ang 500 pesos or 600 pesos sa kanila sinasahod. Ang ilan niya, hindi ba? Kung mapapansin niyo dun sa may host ng Jollibee sa may New York, ang kanilang per hour na sweldo ay $10. Sobrang layo kung tutuusin, no, kung dito sa Pilipinas, kung ikukumpara mo yung kanilang sahod doon sa ibang bansa. Paano pa yung working condition? Siyempre, so kasama dyan yung ating mga benefits na nakukuha dito sa Pilipinas versus doon sa ibang bansa. Okay? So, bakit nga ba nangyayari muna ang globalization? So, tatlo yung may kadahilanan yan. Of course, yung patuloy na pag-unlad ng ating mga teknolohiya, no, or yung tatawag natin na technological innovation. From time to time, inevitable na yung pagbabago ng ating technologies. At yan is sa drivers ng globalization. Second, the development of transportation systems will also yield, no, pave a way para sa atin, para makapunta at even yung mga products natin sa mga iba't ibang lugar, kung kaya't nagiging driver ito ng globalization. And of course, yung social and political reform ay isa siyang factor kasi yung mga dating mga diktador na mga bansa o diktadoryang mga bansa ay nagiging liberal na. Kung saan, ang kanilang priority ay hindi yung gusto lang ng kanilang leader, kundi yung priority ng mga tao. Okay? So, if you are to characterize on the other hand, yung modern world system natin, meron tayong dalawa. So, una dyan, ay natawag natin ng market globalization in which we are pertaining to the decline in the barriers to selling in countries other than the home country. Kasi nung mga sinaunang panahon, pinoprotektahan kasi ng mga home countries yung kanilang mga produkto in a manner na kung saan naglalagay sila ng trade barrier. Para nga naman, hindi i-prioritize ng kanilang mamamimili yung mga imported goods. Instead, syempre kung meron kang barriers dyan, kagaya halimbawa ng pagtataas ng presyo doon sa mga produkto ng ibang bansa, mas pipiliin mo yung mas ano no, yung mas mura. So yan yung nasa local. However, kaya nang binanggit ko kanina, in the modern world system, we already have market globalization na kung saan tinatanggal na halos yung mga trade barriers na binabanggit natin kanina. And of course, we have the production globalization in which the sourcing of materials and services from other countries to gain advantage from price differences in different nations. So simply put, if we're talking about production globalization, you are getting the best possible quality but with the best possible price. Ibig sabihin yan, mas maganda pero mas mura. So example niya, sa paggawa halimbawa ng sasakyan, ano, hindi mo kukunin yung parte halimbawa ng gulong at ng ano no ng bumper na magkapareho kung sakaling meron silang pinagkaiba sa presyo. Say for example, kung mas mababa ang presyo pero mas maganda halimbawa ang gulong sa Germany, bumili ka sa Germany. Kung mas mamura halimbawa ang presyo pero mas maganda halimbawa ang manibela halimbawa sa may Pilipinas, kuha ka sa Pilipinas hanggang mabuo mo yung produkto. That is production globalization. Again, I'm pointing out that you will be getting the best possible quality with the best possible price. That is your modern world system. As I've mentioned earlier, since we're dealing with the globalization, these are the primary effects of it. So, of course, if you will be internationalizing your business or your products, there will be distributed operations wherein yung companies po natin may be able to be located doon sa mga iba't ibang mga lugar at mga bansa. It will also further cause yung reduced labor or production cost and of course yung reduced distribution cost because again, the main goal of globalization and even internationalizing your business is mas mababa yung binabayaran ng ating mga negosyante. Second, there will also be changes in location wherein the companies may locate their firms in new places both to reduce labor and production costs and of course to take advantage of free trade zones para makamura sila ng kanila pong binabayaran. So that is your changes in location. And of course, increasing complexity. Of course, if you're expanding your business, if your business is, say for example, lumalaki siya, no? Mapapansin ninyo na nagiging komplikado rin yung mga bagay-bagay kasi mas marami kayong kinakausap in your management. So with that being said, again, the primary effects of globalization are, again, that's distributed operations, changes in location, and of course, increasing complexity. So now, balikan natin yung economic integration. So according to Tobias in 1994, it involves agreements between countries to permit to varying degrees the flow of capital, the labor, the goods, and even the services across the respective international borders. Ito yung dahilan kung bakit uulitin ko na umaabot sa atin yung mga produkto ng isang bansa papunta pa sa mga iba't ibang mga bansa. Because again, the aim of economic integration is to reduce the cost for both consumers and producers
at magkaroon ng mas malayang kalakalan yung mga iba't ibang mga bansa gamit yung mga agreement na meron po tayo. Again, if we're dealing with economic integration, the focus will be the consumers and even the producers. Okay, so now, since we were able to tackle about economic integration, there are different types of integration here. So the first one will be the free trade agreement. So it has been defined as the agreements entered into between countries regarding specific trade issues. So it's whether reduction or tariff. Again, when you see tariff or tarifa in Tagalog, this is your type of tax na kung saan inilalapat mo sa mga imported and exported goods and services. So pera ang pinag-uusapan natin in tariff. On the other hand, if we're dealing with the quotas, this is non-tariff or hindi naman ito pera. No? Ang ginagawa po natin dito, see for example, kung nagbebenta ka ng itlog, kung tariff yan, lalagyan mo or papatawa mo ng tax or mas mabigat na ano no, na presyo. Pero if you were dealing with quota, you will have to limit the number of imports. Pag sinabing 100,000 lang ang pwede mo ibenta, hanggang 100,000 lang. Okay? The free trade agreement will enter or an agreement again in which merong specific trade issue. Ano ba ito? Issue ba ito halimbawa ng tariff or issue ba ito halimbawa ng quota? That is your free trade agreement. Free trade area, on the other hand, eliminates barriers to trade among the members such as tariffs and quotas. So in a specific or yung pinagkasunduan na halimbawa nila ng lugar, kung saan mawawalan halimbawa ng tariff at saka quota, dalawa po yun. Hindi nila kailangan mamili. No? Wala rito yung, wala talagang tariff or quota. Malaya. Free trade area na. So say for example, pag sinabi halimbawa na ang Metro Manila, free trade area, wala pong tarifa at wala pong quota doon sa lugar na yun. Okay, so next will be customs union. These are being formed by countries that not only eliminate trade barriers between the members, but they have, ito po yung pinaka-unique, no? Unified trade policy with countries outside of the union. So just take note of the word unified trade policy. Okay? The common market has all of the characteristics ng customs union na binanggit natin kanina. However, kasama na rito yung elimination ng barriers natin so that magkaroon po ng malayang pag-move yung ating capital, labor, and even yung technology po natin. Okay? And yung last ay yung tatawag natin na economic union, which require yung mga member po natin or mga member states na mag-give up ng significant amount of their independent sovereignty kung kaya't na-aapektuhan yung kanilang mga desisyon. So that's economic union. So again, if we're dealing with economic union, meron pong significant amount ng kanilang independent sovereignty or pagkamalaya mo decide on their own, no, naapektuhan yung kanila pong pagdesisyon. So hinahayaan po nila ito once that they will be entering the economic union. So again, the types of integration are free trade agreements, free trade area, customs union, common market, and the economic union. So since we were able already to discuss the types of economic integration, the following are the advantages of it. So of course, there will be trade benefits. Hindi mo na kailangang malimitahan. Kapag halimbawa nagkaroon ka ng economic integration, mas malaya mo na maipopromote ang iyong produkto at ang iyong serbisyo. It will further cause employment for different people ng mga nationalities or mga nations na magiging part ng economic integration. And of course, the political cooperation will also be will also be strengthened kasi nga sino ba mas sinasama ng mga bansa? Ito yung mga bansa alimbawa na meron po silang napapakinabangan economically. So those are your advantages of economic integration. On the other hand, the disadvantages of economic integration are the following. The creation of trading blocks kung saan sila-sila na lamang yung nag-uusap, of course. No? So instead na makipagkalakalan sa mas malaking lugar, mas pinipili na lang na lamang nila na magkaroon ng trading block no? Sa kanila pong mga rehiyo. Trade diversion, nangyayari siya na instead na meron siyang kausap before, no, matadivert sa kanilang mga trading blocks. And of course, the erosion of national sovereignty may also be noticed dito sa ating pong economic integration. And this will be the end of our discussion about global economy. Let me just give the opportunity to thank everyone for attending our session. And I hope to see you all on our succeeding ones. Again, this is your professor, Mr. Crip Anthony E. Ramos. See you on our succeeding session.